Magandang umaga po sa lahat ng subscriber ng Biherong Ligaw. Nandito po tayo sa Bulacan, nandito sa likod ng ating pinapasukang planta. Mayroon po tayong setup na gagawin dahil mag-aalaga po tayo ng tilapia. Ginawa lang natin ng paraan para makapag-alaga po tayo ng tilapia dito sa likod. So tingnan po natin yung ating hinanda na setup ng ating pump na hindi po gagamit na ang kuryente. So kung ano lang po yung materialis na atin dito sa likod, is yun po yung ating ginamit. Bagong pintura para medyo presentable naman po ang itsura. Nilagyan po natin ng pandikit. Then yan po yung outlet. Ito pong inlet na to, ang tubig po is kukuha po dito sa drum. So kapag pagaganahin po natin to is gagamit po tayo ng plastic po dito. Ito po yung hinandaan ng plastic. Pupunuin po ng tubig to, tatakpan siya, din tatalian siya ng goma. May hinandaan na rin tayong goma. Kaikot para ma-trap po yung hangin sa loob. Purpose po nito is para makasipsip po ng tubig po rito. Yung ilalagay po natin dito is ito. So nakikita nyo mga luma po yung ating materialis kasi ito lang po yung mga nakikita nating mga available na gamit dito. So gagawa lang po natin ng paraan para ma-testing po natin yung mga nakikita po natin sa YouTube kung talagang totoo po siya. So pansamantala pinapatayo po natin yung ating mga pandikit. Meron pa po tayong setup na ginawa dun sa kabila. So papakita po natin mamaya yung setup na yun. At pupunuin din po natin ito ng tubig mamaya. Bago ko makalimutan, bago tayo pumunta sa kabila, ay isisingit ko lang pala itong aking mga beetle na ang anak po nito is pinapakain ko sa aking mga crayfish sa Las Piñas. Kasi andito po tayo sa Bulacan ngayon. So ang ating mga beetle na nangingitlog po at nagiging superworms ay andito po sa Bulacan. Yan po yung pinanggagalingan ng ating mga superworms. At the same time may mga pinapa-breed po tayo. So ito po ay ginagawa nating pupa. Ayan na po. Pasilip lang po ito sa aking mga alaga dito. So, yan po yung mga superworms. Nakabitil lang po dito yan. Ayan na, kulay puti na siya. So pag tagal-tagal magiging itim na po siya. So pumunta na po tayo dun sa pangalawang setup ng ating pump na hindi gumagamit ng kuryente kung mapagana po natin. Makikita tayo mga puno ng avocado, mga puno ng gabi. Yan. Yan po ang ating mga tanim dito, mga puno ng gabi. Yan, merong puno ng malunggay, puno ng malunggay. Then meron din tayong okra. Meron din tayong okra. So hindi natin mapaganda ng husto to kasi ito ay likod lang po ng planta na ating pinapasukan. So merong tayo dito mga alugbate. Alugbate, may gabi, may tanim din po tayo na ampalaya. Ito. Hindi ko lang alam kung anong puno to. Itong mataas na to. Yan, meron din tayong ube. May mga tanim din tayong ube. Ube. Kalabasa. Yan, may mga kalabasa rin po. Yan. Bayabas. Dati nag-vlog ako ng ahas dito. Huh? So ito yung sineset up namin na isa. Pinapatayo mo na? Okay. So ito yung nakasarado yung ibabaw. Yung kasing set up ko sa kabila, naka open yung ibabaw kasi timba po yun. Pero dito subukan natin sa nakasarado yung ibabaw. Tinanggal natin yung takip. Yan. Tapos parehong set up din. Yung inlet nya nasa taas, din yung pitang outlet nya sa baba. So mas maliit yung mga hose na ginamit dito kumpara dun sa kabila na mas malaki ng konti. So mamaya susubukan natin to kung gagana to para hindi na tayo bumili ng pump, para kahit wala tayong source ng kuryente pwede siyang gumana para makapag-alaga tayo ng tilapia.
para mas mabilis uminit matuyo. Yan. Medyo marumi pa yung gawa namin kasi ano lang to, parang experiment lang kung i-prove lang natin na yung mga nakikita natin sa mga YouTube na pinapakita is totoo. So testingin natin kung talagang totoo yung mga pinapakita nila ro na hindi na kailangan gumamit ng kuryente. Halimbawa nasa nasa bundok or mga bukid na walang kuryente, so pwede natin gawin to. Try lang natin to para makapag-alaga tayo ng tilapia dito sa likod. Pag gumana to, gagawa tayo ng mga siguro mga 3 piraso. Ganito na lang yung gagawin natin ulit na setup. Kailangan kasi ito sa pag-alaga ng mga tilapia kasi kailangan ng oxygen. So ilalagay natin to, tapos maya maya kunti i-testing natin to. Ito yung ating ilalagay na hose para dito. Ilulubog natin, ipupunta rito as inlet. Then dapat mayroong lalabas dito. Then ang target natin is itong outlet na to is iikot siya pabalik dito sa drum. Andito kasi yung ahas sa lugar na to. Kaya nasa gilid lang tayo. Pupunin ito yung container ng tubig. Ayan, puno na. Kaso hindi natin makikita yung loob kung hindi nagbabago yung level ng tubig dito. No? Yun lang ang rito, disadvantage. Hindi nakikita yung loob kung ang nanggagaling na tubig ay galing lang dito sa container o sumasampa yung tubig dito sa likod. So ito na, bubuksan ng partner. Ngayon, obserbahan natin to ng mga kalahating araw. Kung kapag hindi tumigil to, kasi mga ilang oras lang mauubos na yung laman nito. Kung dire-diretso siya ng mga kalahating araw, sabihin itong nandito is sumisip-sip siya pa itaas. Kasi hindi aabot ng kalahating araw to, ubos yung laman nito. So obserbahan natin ng mga kalahating araw to. Ayan, tumutulo na. Ang target natin, itong tumutulo na to, babalik dito sa drum. Yun ang target natin. Kasi itong tumutulo na to, kapag bumagsak sa tubig, magpuproduce ng oxygen. So hindi na natin kailangan bumili ng pump. Yung kasing oxygen kailangan natin sa pag-alaga ng mga isda tulad ng tilapia. Medyo mahina pa. Sinong pa dito? Kulong pa ng init. Kulong pa siya ng init. Hindi lang natin nakikita yung laman nito, no? Kung nababa na. Pero obserbahan natin to. Meron? Meron?